Viral ngayon si Kuya JJ dahil sa ginawa niya sa bahay ni Kuya Oliver bilang pagmamalasakit na rin sa effort ni Daddy Frankie. Well, kung ano ito, yan ang ating pag-uusapan mga kababayan sa video na ito, pero bago yan mga kababayan, paalala lang po sa lahat ng mga viewers, patuloy po natin suportahan si Daddy Frankie sa kanyang mga charity works. At syempre wag nyo rin kalimutan na suportahan ang aking channel, malaking bagay na po sa akin ang inyong like at patapos ng video. Salamat. Usap-usapan nga ngayon mga kababayan ang ginawang kabutihan ni Kuya JJ para sa kanyang kapatid na si Kuya Oliver. Kung ating matatandaan, pagkatapos na maipagawa ni Daddy Frankie yung bahay ni Kuya Oliver ay may napansin siya na delikado sa likod ng bahay ni Kuya Oliver. Sa katunayan, si Daddy Frankie mismo ang nagsabi kay Kuya JJ na kailangan putulin yung malaking puno dahil siguradong delikado ito kapag natumbahan yung bahay ni Kuya Oliver. Actually dito sa kasagsagan nga ng masamang panahon ay di umano namataan si Kuya JJ na pinuputol yung malaking puno na tinutukoy noon ni Daddy Frankie mga kababayan. Kaya naman marami ang natuwa sa ginawa ni Kuya JJ dahil kahit wala si Daddy Frankie, ginagawa niya yung obligasyon niya bilang kapatid kay Kuya Oliver at yung tiwala sa kanya ni Daddy Frankie. Actually maganda talaga yung ginawa ni Kuya JJ dahil hindi niya na inintay na mabagsakan pa yung bubong ng bahay ni Kuya Oliver. Dito pinatunayan lang ni Kuya Oliver na talagang maasahan siya anytime at may kusa siyang gawin ang mga bagay, lalo na sa kapakanan ng kanyang kapatid na si Kuya Oliver. Samantala iba-iba naman ang naging reaksyon ng mga viewers patungkol sa ginawa ni Kuya JJ mga kababayan. Sa katunayan, marami ang natuwa sa ginawa ni Kuya JJ dahil ipinakita niya yung malasakit niya sa ginawang bahay ni Daddy Frankie para kay Oliver. Samantala yung iba naman sa mga viewers nag-alala para kay Kuya JJ dahil baka makasuhan daw ito ng trespassing dahil pinutol niya yung puno na hindi naman nila sakop. Sa personal kong pananaw mga kababayan, maganda talaga ang intensyon ni Kuya JJ sa ginawa niya. Para sa akin, makikita rito na hindi niya hinintay pang magkaroon ng aksidente bago niya aksyonan ang isang bagay na alam niyang maaaring maging panganib sa bahay ni Kuya Oliver. Pero syempre, may isa ring bagay na hindi natin dapat balewalain. At ito yung sinasabi ng ibang viewers tungkol sa posibilidad na magkaroon ng problema sa trespassing o sa pagputol ng puno kung sakaling nasa lugar na hindi nila pagmamay-ari ang puno. Para sa akin, naiintindihan ko kung bakit may mga nag-aalala. Maganda ang layunin ni Kuya JJ, pero hindi ibig sabihin na dahil gusto niyang protektahan ang bahay ay automatic nang wala ng kailangang isaalang-alang na ibang bagay. Kung ang puno ay nasa lupang pag-aari ng ibang tao, mahalagang malaman muna kung sino ang may karapatan dito at kung kailangan ba ng pahintulot bago ito putulin. Pero dito rin ako may personal na pananaw, hindi ko agad tatawaging trespassing o mali si Kuya JJ base lamang sa mga komento ng viewers. Kailangan muna nating malaman ang buong sitwasyon. Hindi natin alam kung may pahintulot ba siyang pumasok sa lugar, kung sino ang may-ari ng puno, kung may napag-usapan na ba tungkol dito, o kung may ibang dahilan kung bakit niya ito pinutol. Kaya para sa akin, hindi tama na agad siyang husgahan na parang siguradong may ginawa siyang labag sa batas. Pwedeng may legal na concern, pero kailangan muna ng malinaw na impormasyon bago tayo magbigay ng matinding conclusion. At kung sakali mang wala talaga silang pahintulot, para sa akin, iyon ang bahagi na dapat nilang pag-ingatan. Dahil kahit napakaganda ng intensyon, mas mabuti pa rin na dumaan sa tamang proseso. Kung may kailangang kausapin na may-ari ng lupa o humingi ng pahintulot, gawin iyon para walang maging problema pagkatapos. Pero kung may pahintulot naman at talagang kinakailangan ng pagputol dahil posibleng bumagsak ang puno sa bahay, ibang usapan na iyon. Sa ganitong sitwasyon, masasabi kong ginawa lamang ni Kuya JJ ang kinakailangan para maiwasan ang mas malaking panganib. Kaya para sa akin, hindi dapat pag-awayin ang dalawang panig ng usapin. Pwedeng sabay nating kilalanin ang magandang intensyon ni Kuya JJ at maging maingat din sa legal o property concerns. Dahil kung ako ang tatanungin, mas maganda sana kung ang ganitong problema ay naaayos ng mahinahon. Kung may puno na talagang delikado, pag-usapan ng mga concerned na tao kung paano ito ligtas na mapuputol at kung sino ang dapat humingi ng pahintulot. Sa ganoong paraan, napoprotektahan ang bahay ni Kuya Oliver nang hindi naman nagkakaroon ng bagong problema. At doon ko mas na-appreciate ang ginawa ni Kuya JJ. Ang nakita ko rito ay isang taong may malasakit sa kanyang kapatid at ayaw niyang hintayin pang magkaroon ng sakuna. Hindi niya hinintay na mabagsakan muna ang bubong bago kumilos. Para sa akin, iyon ang pinakamagandang bahagi ng ginawa niya. At kung ang kanyang pagkilos ay talagang dahil sa concern sa kaligtasan ni Kuya Oliver at sa bahay na ipinagawa ni Daddy Frankie, malaking bagay iyon. Dahil ang effort ni Daddy Frankie ay hindi maliit na bagay.
Kaya sa huli, ang personal kong opinyon ay saludo ako sa malasakit at pagkukusa ni Kuya JJ.